So, magandang umaga na naman po sa inyo. Ito na naman po si Marsolo. Ito, nagpakita na naman po tayo. Today is May 12, kasalukuyan na nagaganap yung ating makasaysayang pagboto at makasaysayang election. Sana po sa mga bumuboto, tapos na ako bumoto kanina pa. Sa mga bumoboto ngayon, sana pag-isipan niyo po yung mga inyong opisyal o maglilingkod sa ating bayan, sa ating bansa. Na sana po pag-isipan niyong maigi kung sino talaga ang karapat-dapat. Dahil ayaw na natin maulit pa ulit na itong nararanasan natin ngayong sa panahong ito, ayaw na natin maulit na puro na lang tayo daing, wala naman tayong nagagawa. Pero pag election, yun na nga lang ang ating magagawa na pumili na maayos-ayos, matino-tino at may prinsipyo, may paninindigan na politiko. Hindi natin magawa sa dinami-dami ng mga advertisement na ginagawa ng mga politician. Hindi pa rin tayo nadadala. Sana po maging matalino na po tayo. Maging matalino na po tayo sa pagpili ng kandidato na ating iboboto. At saka siyempre, ayaw na natin mangyari na nauubos ang pera natin dahil lang sa mga politikong pulpul. Kung saan walang ginawa. Pag election, sus, ang daming paepal-epal na ginagawa, pero pag nanalo na sila, yung atin na iboboto, hindi mo man lang mahagilap, di mo malapitan at di mo mapagsabihan ng iyong hinaing sa iyong problema na nangyari sa ating kapaligiran, sa ating bayan, sa ating bansa. Ayan po. Sana po panalangin po natin lahat na sana magbago na po ang ating bansa. Sawang-sawa na po tayo. Kung sawang-sawa na po tayo, sawang-sawa na kayo, mas lalo na ako sawang-sawa. Walang nangyayari sa ating bansa kundi paulit-ulit na lang mula noon hanggang ngayon. Paulit-ulit na lang nangyayari na pag may nanalo sa eleksyon, pag hindi satisfy, dadaing. Sana naman po, sabi nila matalino na daw ang Pilipino, tapos sana po ay pag-isipan bago kayo bumoto, isulat, huwag kayong padadala sa nasa labas ng school. Yung nasa labas ng school na namimigay ng tawag dito, balota. Huwag po yan. Sa bahay pa lang, isulat nyo na kung sino talagang natitipuan nyo. O kahit hindi nyo isulat dahil mayroon naman yung doong kopyahan kung sino iboboto. Yung mismong ikaw ang naka-experience na itong tao na to ay, itong kandidatong ito ay matulungin, may prinsipyo, may dangal, takot sa Diyos, at higit sa lahat ay hindi niya ipapahamak ang taong bayan, hindi niya ipapahamak ang mga taong nasasakupan niya, at wala siyang ginawa kundi ang tumulong lang. Yan po ang mga kandidato na dapat natin piliin, mga kababayan. Ito si Marsolo, tapos na ako bumoto. Siyempre, of course, PDP laban straight ang binuto ko. May dinagdag ako na dalawa, pero hindi ko nasasabihin. Dahil itong dalawang tong dinagdag ko ay hindi po masyadong sikat. Pero alam kong may parang naantig ang puso ko. Dahil yung puso ko malapit sa ganito, siya rin malapit sa ganon. Kaya binoto ko siya. Ayan. So ngayon po May 12, sana may magandang resulta ang nangyayari sa ating eleksyon. At bilangan, sana po maging mapayapa at maging maayos ang eleksyon ngayong May 12, 2025. Ayan po, halalan 2025. So, sige, ay pagpatuloy po natin ang ating pagmamatsyag. Wag po tayo bumili ng boto, ay wag natin ibenta ang ating boto dahil yan na nga lang po ang ating dangal na ating pinanghahawakan sa ngayon. Teka lang, kakape ako.
napakasa excuse me po. Napakasarap ng kape. Ayan po. Sana po sa pagboto natin, sa mga magiging resulta ng halalan na ito at botohan na ito ay sana kasi tabis ng aking hinihigop na kape or kasi tawag dito. Igalang po natin kung ano magiging desisyon ng botohan na ito. Kung matalo man tayo, manalo, gumalang. Wag nang habulin dahil sabi nga, matalino na daw ang Pilipino ngayon. Ibig lang sabihin nun, ha? Ibig lang sabihin nun at pinag-isipan talaga ang pagboto ngayon sa May 12, halalan 2025. Okay? Ano? Tayo naman po is ordinaryong mamamayan lamang. Tayo po may karapatan. Ito na po ang moment of truth. Moment of truth. Kaya yung kilala nyo naman siguro kung sino ang pa-epal na lumalabas dyan sa mga telebisyon, mga platform ng ganito. Kung sino po yung wag ko tayo basta maniniwala sa sabi-sabi. Basta kung anong nakikita natin dahil pag sabi-sabi kasi, yun yung paparatangan tayo ng fake news. Kung anong nakikita natin at experience yun po ang sabihin natin dito sa ating pagboto para makapamili tayo ng karapat-dapat sa ating bayan, karapat-dapat para sa mayang Pilipino, karapat-dapat sa ating bansa. Huwag po tayong magtimbang po tayo kung sino talagang namumuno o sino talagang gusto ng taong bayan. Ito lang magiging suggest ko. Huwag po tayo bumoto ng luma. Ito teknik. Ito strategy ng mga luma na yan eh. Ang strategy niyan, di ba luma? Lumang senador, tumakbo na noon, iboboto mo pa ngayon. Tapos, yan ang mga strategy nila, gagawin nila. Mabilis. Sabi nga nung nag-i-endorse, subok na. Ayan. Doon pa lang sa subok na. Ibig sabihin, alam na nila ang trabaho na kanila uling tratrabahuin. So, ibig sabihin, kung sila magkakamal ng salapi, alam na nila ang diskarte. Ito namang kaibahan ng mga bago ngayon. Ang mga bagong politiko ngayon na gustong tumakbo at gustong manalo sa makasaysayang halalang 2025, ito ang kanila. Ito ang magiging system natin. Pag binoto niya yung mga bago, matagal. Matagal yan bago mangurakot. Matagal yan bago mangurakot. Dadaan pa yan sa maraming taon bago siya maging eksperto. So, ibig sabihin, dahil sa binoto natin yung bago, sa unang taon, pangalawa, at susunod na term, hindi pa, ay, nako, Diyos ko. Hindi pa yan magaling. Hindi pa yan magaling mangurap. So, kaya, dadaan muna siya ng maraming taon bago niya bago siya magkaroon ng magandang diskarte paano nga ba mangurap. So, ibig sabihin, nakatuon. Nakafocus lang yan. Attention yan. Prinsipyo yan. Dangal yan. Nakafocus lang yan sa taong bayan. Wala yang gagawin sa unang term niya, kundi ang tumulong. Ayan po. Yan po mga diskarte. Kaya, kung ikukumpara yung luma sa bago, ay, dito na ako sa bago. Nakakalungkot man para sa mga luma. Pero kailangan natin tanggapin. Ilang taon na ba kayong umuupo dyan pero wala naman nangyayari sa bayan natin? Wala naman nangyayari sa ating bansa. Tapos sasabihin nyo, pag ako naluklok muli, hindi ko kukunin ang aking sahod.
Ayos, ayos. Tapos yung paulit-ulit na propaganda o paulit-ulit na diskarte na paawa effect, shampoo. Dahil nga sa matalino na mamamayang Pilipino, hindi na po obra. Bagkos pagtatawanan pa. Ah, ayan. Oh, katulad ng, wow! Dagat! Ito ang dagat. Wow, dagat. Di ba? Akalain mo yan? Sa halip na kumuha ng attention para sa dagdag boto, naging dagdag viewers patuloy. Naging katatawanan. Kaya kahit anong gawin, paulit-ulit siyang tumakbo, nakatatak na sa isip ng tao na ganito ang gagawin. Kaya kahit paulit-ulit pa yan tumakbo, paulit-ulit din niyang pagtatawanan. Woo! Nakakalungkot. Nakakalungkot ang mangyayari sa kanila, mga ganyang diskarte. Na? So, ayan po, sana naman maging maayos ang eleksyon natin ngayon. Maging maayos yung, taka lang. Ayan. Sana maging maayos ang eleksyon. Maging maayos yung ating pagboto. Sana walang may masaktan. At sana panalangin po natin ang ating bangsa. Hindi man umasenso. Sana yung tao maging satisfy. Sana yung tao ay magbago. Na kahit pa paano, maramdaman nila na ang kandidatong ito ay totoo pala. Diba? Basta ito ang nakakalungkot sa mga luma. Huwag ho tayo boboto sa luma. Gaya nga na nasabi ko, paulit-ulit na lang sila umupo. Tapos uupo na naman. Diba? Kaya alam ko matalino na kayo. Alam ko na pinag-isipan nyo bago kayo pumunta sa inyong mga presinto. Pinag-isipan nyo kung sino ang inyong iboboto. Pinag-isipan nyo kung sino ang karapat-dapat sa inyo talagang balota na siyang iboboto nyo. Karapat-dapat sa bayang maglilingkod sa bansang paglilingkuran. Sana po, wish ko lang, sana po manalo ang PDP laban. Please lang po, sana po, kahit hindi man lumaki ang sahod, basta magbago lang yung batas. Hindi naman batas, sana ipatupad lang yung magandang batas sa dinami-dami ng batas. Siguro iba doon, walang natutupad. Yung ibang gumawa ng batas na yun, sila din ang lumalabag. Sana sa susunod itong mga maglilingkod sa bayan natin, maglilingkod sa bansa natin, ipatupad po nila ang batas. Tamang batas. Yun lang. So ito, hanggang mamaya po ulit, mag-upload tayo ng mag-upload. Nakasubaybay po tayo sa mga nangyayari ngayon. Nakasubaybay po tayo. Marami na rin akong sinabi. Marami na rin akong in-interview. Marami na rin akong tinanong kung sino ang ibinoto nilang senatorial. Alam mo, anong sinasagot? Isa lang. Wala pa akong in-interview na hindi ito kasali. Talagang mapabata man, matanda, tinanong ko, ang sinasagot lagi nila, yung bago, hindi yung luma. Kasi mataki mo naman.
10 years, 6 years, 8 years, 5 years na sila nakaupo. Ano ba nagbago? Oh, wala kayong maiisip pero eto, may mga binibitawan silang salita. Eto lang tatatak na sa isip nyo 'Pag ako naluklok muli, hindi ko kukunin ang sahod ko. Nakakalungkot. Hindi nga niya kukunin ang sahod niya, may kukunin naman siya sa kaban ng bayan. Magkano lang sahod niya kumpara sa kukurakutin niya? Oh. Pag ako naluklok muli, hindi ko na kukunin ang sahod ko. Buwan-buwan, iaalay ko, idodonate ko sa mga estudyanteng hirap mag-aral. Weh! So, ayan. Hayaan mo na. Diskarte nila yan. Basta, doon pa lang, sablay na, Paulit-ulit ka na lang dyan. Di ka pa nagsawa. Itong sayo. Ito sayo. Paulit-ulit ka na lang. Tatakbo ka pa, ha? Ito sa'yo, ha? Pero, sa totoo lang, nakakalungkot talaga sa mga luma. So, ayan po, magandang umaga. Ito naman po si Marsolo, nagbabalik. Ito, nakaantabay pa rin po tayo sa nangyayaring halalan 2025. Nangyayaring botohan. Sana po, medyo intense kasi yung halalan niya kasi ang daming nagbaba ngayon, nakakalungkot lang kung hindi magiging matalino ang mga taong bayan sa pagpili ng kanilang kandidato na siyang mamamahala ng kanilang bayan, kanilang bansa. Kaya, sana po may mangyaring maganda sa ating bayan. Hindi na yung paulit-ulit, hindi na yung tradisyonal na pagpili, sumayaw lang, iboboto na. Anak ng tipaklong. Kumanta lang, magbudots lang, iboboto na. Ito, wala kang kalukuhan. Hindi na mao. Kaya sana ito. Pero nakakalungkot talaga sa mga bago. Ay, luma. Kaya kasi, ginawa nyo kasi katatawanan yung mga taong bayan. Ay tuloy, naging matalino na tuloy sa pagpili. Kahit anong gawin nyo, wala na talaga nangyayari sa inyo. Kaya dapat sa inyo ito. So ayan po, ito naman si Marsolo, nagbabalik. Sige, antabay pa rin tayo hanggang mamaya. Mag-upload regarding dito sa election 2025 pagboto. Bumuto po tayo ng wais, may talino at syempre may prinsipyo at isang dangal. Okay? Maraming salamat sa nag-subscribe sa akin. Sana dumami pa po tayo at para tuloy pa rin po tayo ating paggagawa ng video like this. Maraming salamat. Magandang umaga, babush!